172, 171, 170. Nako, lalo pang bumaba. Wow guys, 138 watts. Guys, ito meron akong nakuhang aircon Midea window type inverter, full DC inverter, compact window type air conditioner. Ayan, ito yung model nya, MWWA-09 CRFN8. I-install natin to. Yan, box natin, i-install natin, tapos pag-aaralan natin na gaano siya katipid or kalakas sa kuryente. Compare lang natin yung konsumo ng kuryente namin dati, tapos ngayon na may aircon na kami. Bali, compare natin dun sa bill ng Meralco. Tapos bukod doon, gagamitan natin siya ng watt meter para malaman natin yung ilang watts ang kinoconsume niya every time na magse-set tayo ng temperature. Tapos kasi dahil inverter type to, hindi siya katulad ng mga dati na on and off yung kanyang compressor. Ito, laging naka-on yung compressor niya, basta in-on nyo siya, pero variable yung speed ng compressor niya, humihina at lumalakas. Yun ay depende sa temperature setting nyo at saka kung na-achieve niya na yung temperature na sinet nyo sa kanya or hindi pa. Kasi once na-achieve niya na yun, i-maintain nyo na lang. Kaya ang nangyayari, bumabagal na yung ikot ng compressor. Kaya doon din dumidepende yung konsumo niya sa kuryente. So yun ang logic, yun yung idea. Kaya inimbento yung inverter type na aircon, lalo na to full DC inverter. Guys, ito nga pala 1 HP. Okay, so yan yung model number nya. Pag sinearch nyo yan sa internet, makikita nyo na siya ay 1 HP. So ang rating nito guys, ang CSPF rating nya ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 4.6 4.66. Tapos yung kanyang EER rating ay nasa 12.66. So kung ko-compare mo siya sa same model pero mas mababa yung HP, yung Dash 08, yun yung originally nakukuhanin ko sana. Ang rating nun, ang CSPF rating nun ay nasa 4.3, ganyan. At yung EER rating nun ay nasa 10.6. So nung hindi ako nakakuha nun, dahil naunahan ako nung isang kasabay ko kasi isa lang unit yung available ng time na yon. Bali nakita ko na ito available, chinek ko yung EER rating nya at saka yung CSPF rating, okay naman. Ito na kinuha ko kako para yung unit hindi siya masyadong mapuwersa kasi 1 HP. So since na 1 HP siya, bali ang setting ko ngayon sa temperature, bababaan ko parang ganon, or halimbawa mas mabilis siya ma-achieve yung yung temperature unlike nung 0.8 lang yung nyo, yung aircon nyo. So mas matagal bago niya ma-achieve yung desired na temperature na sinet nyo sa kanya. So mas matagal siya mag-work. Ibig sabihin nun, mas matagal siyang kukonsumo ng kuryente, hindi katulad nito na 1 HP na. So meron siyang leeway, meron siyang kumbaga sa kotse or sasakyan, pag kailangan mo overtake, meron pa siya ibubuga kumbaga. Kasi nga yung set naming room ay nasa lang naman, 10 square meter lang naman yung lalagyan namin ng aircon na to. Pero since na may balak din ako balang araw na ipalakihan yung room namin, mas okay na rin to. Oo nga pala guys, ito yung kanyang mga feature. Yan, yung tinatawag na hypergraphene, may anti-UV aging and anti-corrosion.
So nandito yung mga test na ginawa nila kung ano ba yung tungkol dun sa mga anti-corrosion at saka anti-aging. So medyo nag-i-improve ang mga Chinese made na mga appliances, kasi yung mga ganyang test ano yan ginagawa talaga yan usually sa Europe at saka sa US, yung mga ganyang test. Yung ite-test mo yung certain products kung totoo ba, ilang taon ba talaga siya tumatagal, mga plastic niya, ganyan, tsaka yung mga parts. So sa China made, gano'n na rin, may mga test na rin silang ginagawa para mag-conform dun sa international standard. Okay guys, ito nga pala, sealed units to. Kung nung tiningnan ko to sa shop, sarado siya rito, sarado rin dito. So ito hindi pa na-open. So iniisip ko sealed unit siya, factory sealed. Pero nung pagdating ko rito, yung sinilip ko sa ilalim, inaangat lang pala to guys. So inaangat. Ayan o. Okay. So pag inalis mo pala to, ayan, pag inalis mo yan, inalis mo to, mo-open mo na siya. Paano mo i-open? Iangat mo lang to. Yan. Ano, iangat mo lang pa ganyan. Ikaw, patulong nga ako dyan sa kabila. Yan. Yan, buti lang, nandito yung assistant ko. Cozy. So, para siyang hindi sealed unit. Kasi yan o, yan nakagad siya o. So, ito pala yung likod niya. Yan, may bagong-bago naman talaga. Buong-buo pa yung mga fins niya o. Tapos, ito yung kanyang harap. Ito nga pala yung kable niya, power cord, which is nakaipit pa ron. Ito yung harap niya. Okay. Ayan, yan nga pala yung CSPF rating niya, 4.65. Tapos yung kanyang, ayan, yung ibang specs niya nandiyan dyan. Hindi dyan nakalagay yung EER rating niya. Pero may pinakita sa aking manual yung staff nung store na binilhan ko na ang EER rating nito ay nasa 12 point something, 12.6 yata, compared dun sa 0.8 HP na nasa 10 point something lang, 10.3, mga ganyan. So medyo okay to. Sana lang quality. Yung quality nga pala, malalaman natin syempre pag na-install na at ginagamit na natin. Pero for the meantime, ito, nakikita nyo kung ano itsura ng bagong-bagong Midea. Yan yung specs nya oh. Teka, zoom ko lang. Boom. Ayan. So yan yung specs nya, makikita nyo. And then, ito yung kanyang remote. Ayun. Okay. Tapos, may kasama siyang battery na AAA, 2 piraso. So, ito, infrared. Hindi pa siya Bluetooth. Infrared ang gamit ng signal nito ng remote. Guys, ito nga pala yung kanyang manual. Ito nakabalot pa. User manual. Tapos ito yung warranty certificate. Ayan, bukod pa rin sa warranty certificate at saka delivery receipt na binigay sa akin ng staff kanina, ito mayroon pa rito warranty certificate. Ayun, para sa warranty purposes. Ang warranty nga pala nito guys, kapag nagka-problema, tatawagan lang sila, yung store, sila na mag-a-assist dun sa Midea mismo, sa service center ng Midea, para puntahan kayo para i-home service itong unit.
Yun, ganun yung style ng service nila. Ito, window type lang naman to, maliit lang. Actually, kinarga ko to sa motor sa single na motor sa scooter, sa Click 125. Kinarga ko siya. Okay na okay, wala lang. Kasi nasa mahigit 20 kilos lang to. Kabuuan niya kasama na yung package. Yung packaging. Kaya, walang problema. Kung halimbawa, matagal dumating yung service ng ng Midea, pwede siyang hugutin sa wall nyo and then i-box, secure nyo ng box, dalhin nyo rin sa service center. Pero sana wag na tayong dumating sa ganun. Naisip ko lang. Okay? So ito yung mga pindutan niya. Yan, para meron lang kayong idea. Tapos yung louver niya. Ito yung kanyang labasan ng hangin. So ito manual siya, wala siyang auto swing. Manual mo siyang i-adjust. So pag naka-install na to, tsaka natin i-explore yan. Okay, so guys, ayan, kita nyo na kung papaano ang itsura ng Midea kapag in-unbox. Ganda. Sige, alaman natin yan. I-set muna natin siya sa wall kasi magbubutas pa ako sa wall. Guys, pahabol ko lang, isa nga pala sa nagustuhan ko dito sa unit na to. Kasi isa sa pinagpipilian ko, ito at saka yung TCL na UB2 series. Kasi grabe din yung CSPF rating nun, 5.2 something, ganon. So, antindi. Pero 0.7 naman ng horsepower nun. Pero, since na ang labasan ng hangin ng UB2 ay pataas, alam niyo yun. So dito ang part na to parang slanted siya, parang pataas yung hangin. Kako parang hindi fit dun sa room namin, kasi mas gusto ko yung buga niya paharap, hindi pataas. So parang mas incline ako rito sa design nitong Midea na to. Ayun lang. Yun nga lang, ayaw ko ng kulay itim na ganito. Mas maganda sana kung ginawa nilang kulay puti na rin to para uniform yung kulay niya. Mas malinis tingnan sa loob ng bahay. Alam nyo naman kasi pag may ganito, bukod sa kumbaga madilim sa paningin, lapitin din ng mga insekto yan eh. Hindi natin alam, baka may bloodsucker na dyan o may langaw o lamok. Yun lang. Okay guys, tulad ng sinabi ko, ito, i-open natin yung instruction manual niya, user manual, kasama nitong kanyang warranty certificate. So ito yung warranty certificate niya. Yan, pwede nito fill upan, tapos ipadala nyo rin mismo sa Concepcion Midea Incorporated. So parang tie up sila ng Concepcion Industries. And then ito yung optional lang naman yun eh, pwede nyo ipadala to, pero pwede rin naman na dun sa store mismo, dun kayo magpa-assist ng warranty. Etong instruction manual naman, hanapin natin yung installation instruction, which is nasa page 19. Kasi kailangan natin malaman kung paano natin i-install yung mga sukat-sukat. So ito yung page 19. Sabi rito, kailangan lang daw mataas yung pagkakapwesto nyo sa kanya. Yung bottom ng aircon ay 15 to 150 cm ang taas mula sa sahig. Tapos yung likurang parte niya nakababa ng bahagya ng mga 3 to 4 degrees para nga naman yung tubig ay papunta rin sa likuran at hindi papunta rin sa loob ng kwarto.
And then, lalagyan nyo rin ng hanggat maaari ng awning or ng bubong kung sakali na direkta siyang tinatamaan ng araw. Tsaka, may distansya siya na mga 50 cm kung merong pang bakod dito sa bakod ng kapitbahay nyo or bakod nyo. May pader para meron ditong nagagalawan ng hangin. And then dito pa, ito isa sa importante, yung gilid niya pala dapat meron ding space na 100 mm minimum para makapasok na naman yung hangin doon sa gilid ng aircon, kasi doon pumapasok sa gilid, sa ibabaw at saka sa kabilang gilid, at dito lalabas kasi may fan yan sa loob dito na palalabasin yung hangin para lumamig ng maganda yung condenser kasi nandito sa likod. Tapos sa top view, ito naman. Kasi kunwari, ito yung inyong wall, ganito kakapal. And then matatakpan niya tong butas dito sa gilid. And then ang gagawin nyo, tatapyasan nyo yung pader nyo pa ganyan para lang malibra yung butas, hindi matakpan. Ayan, katulad nyo, no? Okay. So, aside doon, wala na. Bukol na to sa remote control operation. Tapos, yun yung mga kakailanganin nyo pagka mag-i-install kayo. Tanggalin nyo daw lahat ng mga nakakabit sa packaging nya. Kasi meron yung nakakabit sa gilid yung parang pinaka protection nya sa gilid ng aircon. So, okay, yun lang. So, ito yung remote. Open na natin. Gas-gas pa, oh. On, off, on. Yan. Ayan na. 24. Punta tayo ron sa aircon. Wala rito yung aircon nandun sa kwarto. So initially nasa 24 siya. Okay. Midea. Trial muna, trial. Ayan. Narinig niyo yun? Amoy chemical. Oops. Lakas ah. Okay, lalagyan na lang natin yan doon ng mga styrofoam, and then lalagyan natin siya dyan ng parang harang, ika nga.
para naman hindi kita yung styrofoam at medyo presentable tingnan. So naka 24 siya, medyo malakas yung ugong niya, nakatodo. So initially, yun yung ginawa niya upon opening. Sana narinig nyo yung ugong niya. Ganyan yung ugong niya, medyo malakas yung ugong. Pero ang lakas din ng fan. Grabe. Mamaya natin, subukan natin baguhin yung mga setting niya. Tingnan natin kung anong setting yung maganda para sa sitwasyon natin dito. Pero malamang dun tayo sa echo niyan eh. Siguro baka naka-echo siya ngayon. Ayan, kasi doon nakatapat yung ilaw, and then naka-auto, doon nakatapat yung ilaw. Ito timer hindi nakaset. Tapos dito naman sa ito parang may auto, low, medium, high. Siguro sa fan setting ito. Ito hindi ko alam kung ano yung full flash, pero malalaman natin yan. Lamig na. Grabe, ang lakas ng hangin niya. Eh siguro para the best na after 2 months, i-reveal natin yung dagdag sa ating Meralco. So ngayon, sinasabi ko sa inyo, Meralco bill namin around 1,314. Ganun ang bill namin monthly. So titingnan namin after 2 months kung magkano na magiging bill namin. Tapos sasabihin din namin sa inyo kung ilang oras namin ginagamit to, tsaka kung ano setting, para may idea tayo kung magkano dinadagdag niya sa Meralco bill kapag ginagamit niya yung aircon na to. 1 horsepower na Midea inverter type. Mamaya pakita ko yung ginawa kong setup sa labas para makita nyo kung paano ko in-install sa labas. Kasi hanging siya sa labas eh. Hindi ko siya nilagyan ng bracket sa ilalim. Ang ginawa ko, hanging. Meron akong kable sa likod. Eh, napakalamig. Lamig niya rito. Mas tahimik siya ngayon. Ayan, unti-unti pa siya humihina ng humihina. Ayan, ngayon ang hina na oh. Okay naman. Pag walang remote, buka na dito. Ayan. So, ganun pala siya. Pag switch on mo, ayan. Dahan-dahan lang yung ano niya. Pag start up niya. Subukan natin magbago rito. Ano kaya ito? LED? Pwede palang i-off yung LED para kung sa gabi maliwanag pa para sa'yo. I-off mo pwede. I-on mo pwede. Tapos pag in-off siya, pati yata yung mga pindutan, wala. Ayun, okay. Hindi rin tumutunog. Wala. May tumutunog sa likod na parang hirap Wala. Kaya yun. Biglang sumabog to. Oops. Tumutunog-tunog. Yung propeller niya. Plastic. Ay, sumasayad. Ano, may tunog. So, yan ang Midea. Experience namin sa Midea, medyo parang nakakatakot. Nakakatakot yung tunog. Ayan, may tunog siyang ganun. So, siguro pag ito tinakpan na ng mga styrofoam, and then tatapalan pa natin ng pinaka-covering niya, baka ma-isolate na yung ingay na yun. Ilagyan na namin ng cover dun sa mga gilid niya para may tago yung foam. Foam bali yan nilagay ko dyan. Ano yung tsura niya. Okay naman. Yung wiring, lalagyan na lang yan bukas ng wire staple para naka-fix doon. And then naalisin din yung plastic. So ang lamig niya, ang lakas niya, as in saglit lang ang lamig na nitong kwarto. Ito nga pa ng kwarto ay nasa more or less nasa 9.5
to 10 square meters. Ganun lang siya kaliit. Kaya yung 1 horsepower ay talagang overkill para dito. Ang idea para iset ko naman itong aircon sa pinakamababang setting. Para kumbaga hindi siya puwersado. Ito yung installation dito sa labas. Ito bali yung pinakalikod ng aircon. Ayan, nilagyan ko na lang. Bali ang laman niyan, foam muna, yung Uratex foam, and then tsaka ko tinakpan ng 3 hanggang 4 na layer ng insulation foam. Ayan, paikot. Ganun din sa gilid at saka sa ilalim. Ayun. Ito yung kabilang side niya. And then ito yung sinasabi ko sa inyo na hinang ko lang yung likod niya ng wire na ganito. PDX wire to kaya yung isa black, yung isa white. Tapos in-insert ko lang siya rito sa tornilyo na to para masalo siya. Ayun. So yung ilalim niya libre. Okay, matibay naman siya kasi ano yan ito gauge 12 to na wire. Tapos yun naman stainless na screw. Tapos malalim ang pagkakabaon niya. Guys, ito lang yung isa sa napansin ko dito kasi maaraw ngayon sa labas. And then pansin ko lang yung part na to ng aircon, para siyang manipis. Yung styrofoam lang kasi yun yung nando doon sa part na yun, parang manipis, pasok na pasok yung sinag ng araw yun sa part na yun. And then para siyang may space, may awang. Naisip ko tuloy baka pasukin siya ng insekto, langgam, or yung mga bubuyog. Magaling din sumingit yung mga bubuyog putakte, ganyan. Yun lang, pansin ko lang siya. Bakit kaya ganun? Ayan, kitang kita na bakit ganun? Bakit siya may space na ganun? Diba? Defect, manufacturing defect. Wala na, naka-install na nandito na nilagyan ko na ng ganun yung pangtakip na sticker. Ayan, kaya mukhang mas malinis siya tingnan ngayon. As promised, eto meron tayong watt meter para sukatin kung ilang watts ang konsumo niyan kapag naka-on, at kung ano ang konsumo niya depende sa setting. So ikakabit natin to doon. Tapos yung aircon naman dito natin ikakabit para mabasa niya yung reading kung ilang watts. Tama ba? Tama naman. Ito dito. Ayan. So ayan, naka LOL siya. Hindi, naka 0 siya. Kasi wala pa siyang load. Sasaksak na ngayon natin ito. Yeah. Ayan, tumunog na yung aircon. So standby mode niya 0.9 watts. 0.9 watts yung standby mode niya. Ito po yung wattage. Ayan, minsan mapalo siya ng 1 watt. Ito kasi may mga setting ito depende yan kung gusto mo nang right away computein yung babayaran mo. Sa Meralco pwede mong i-program itong watt meter para doon, pero hindi na natin gagawin yan kasi gusto lang naman natin malaman kung ilang watts ang kinakain ng kuryente. Depende sa kanyang setting. Okay, so i-on natin to. Sana kayanin ng watt meter kasi nasa more or less 1 horsepower to Ayan.
Ayan yung konsumo niya. 13.2, 27.3, 29.2, 21.7. So up and down siya. 25, 37, 50, 64, 158. Sana kayanin ng watt meter, ano? 225, 254. So ito, ang setting nito ay naka-eco, tapos auto, and then auto. 26 yung temperature. Usually itong aircon na to, pag siniswitch on mo, naka-auto kaagad siya. So ang gagawin nun, palalakasan niya yung fan niya para magkaroon kaagad ng heat exchange. Yung init ng kwarto, ihigupin niya, ilalabas niya, and then unti-unti niyang pagaganahin yung compressor. That's why nakita nyo rito unti-unti yung pag-angat ng wattage, kasi yung speed ng compressor dahan-dahan niya itinataas. So from low speed, unti-unti niya hina-high speed yung compressor. Yun yung advantage ng inverter. And then unti-unti, ayan, medyo ang lamig na. Kanina yung mga unang minuto hindi pa malamig. Ngayon unti-unti nang nagkakaroon ng lamig, pero yung lakas ng hangin ganun pa din. Ang problema lang, hindi naka-close yung kwarto ngayon. Ayan, naka-open yung kwarto. Ang konsumo niya ngayon sa kuryente ay maabot na ng 720. Ang capacity pa na nitong watt meter na to, 1,500 watts. So kahit siguro pumalo ng 1,200 watts yung aircon, baka kaya naman ng watt meter natin. Sana lang. So ngayon 995, 996, 998, 1,000 watts. So yan na guys, nakasara na lahat yung bintana. Hopefully ma-achieve niya yung 26 na temperature. Tapos ang wattage niya ngayon ay 1,033. Tingnan natin kung bababa din ito once na ma-achieve niya na yung desired temperature, yung nakaset na temperature. Kasi yun naman na ang dapat na behavior ng inverter aircon. Once na achieve niya na, may-maintain niya na lang, unti-unti na siya mag-low speed. Ayun, 1,022, 1,020, bumababa na yung ano niya, yung wattage niya. So mukhang ito na yung peak niya. Observe na lang natin. So, oops, malaki na yung pinaba. 884, 882, 881, 880, 879. Oh, it's yun lang napansin ko, yung high fan niya, yung auto ng fan niya, naka-high kasi yan eh kapag naka-auto. Ang malakas yung hangin, saka malakas din yung tunog. 604, 603, 602, 601, 600. Kaya ito ng 550 598 na. So ito na ngayon, yung consumption na to, yung electrical consumption, yung wattage niya 598. Mas mababa na to sa non-inverter na 1 horsepower din. So dito na ngayon, mula dito nakakatipid na tayo ngayon. Ito yung sinasabi na in the long run, ibig sabihin sa mahaba ang gamit,
Doon mo mararamdaman yung tipid ng inverter na aircon. So, ang paggamit ng inverter na aircon, pag sinitch on mo siya, dapat tuloy-tuloy. Ibig sabihin, i-on mo siya ng alas 8 ng gabi, matutulog ka na, and then, iset mo yung timer niya na mag-go-off ng let's say 5:30 na umaga or alas 5 na umaga. So, yun yung ideal na setup ng timer ng aircon. 5:07 ba? 5:23 4:90 4:80 4:77. Oh, ito na nga yung point na sinasabi na talagang bumababa yung consumption ng kuryente. Kasi 567 464 463. Oh, wait. Tingnan nyo. 366 na lang. Ang malaking baba. 365. Ano to? Hanggang sa maging 100 watts na lang. Parang ganon. Pero yung lamig niya ganon pa rin, no? Kung sakali man nabawasan lang ng konti. At saka yung fan niya hindi na gaano kalakas. Guys, eto na. Siguro after 30 minutes siguro. Yan ang niya. Parang bumagal na yung fan niya. Malamig pa rin. Siguro tama yan, 26 yung lamig niya. And then hindi na siya masyado maingay kasi bumagal nga yung fan niya. Tapos tingnan niyo yung consumption niya, 291. Okay guys, i-finalize ko lang tong, wala naman nagbago sa behavior niya mula kanina. So mga nasa 35 minutes na siyang naka-on, 35 to 40 minutes na siya naka-on. Tapos yung wattage niya, ayan, wala na rin nagbago. Nandun sa 288 na lang yung wattage niya. Diyan na lang siya naglalaro, up and down. 287, 289, 288. Oo nga pala, kasi i-off ko na sana, no? And then, yun yung final na reading ng wattage. Hindi na siya talaga bumaba doon. Doon na lang siya naglalaro. Pero naisip ko, bago natin i-off, ano kaya kung i-turn off ko yung eco mode, tapos lagay ko to sa cool imbis na nasa auto, at saka ito lagay ko sa low imbis na nasa auto. So yung mode niya, alisin ko lang yung eco mode, ano? Tapos tignan natin kung ano mangyayari sa wattage. 288 pa rin, hindi naman nagbabago. 287, 288, 287. So hindi naman nagbago. And then lalagay ko to sa cool. Natin ulit yung wattage nya. 288, 285, 275, 246, 232, 220, 207. Ano nangyari? Ito nag-o-off. 190, 188, 186, 185, 184. Pero malamig naman. Siyempre naka-cool siya, oh. Tapos 26 yung setting. As in, wala naman siyang pinagbago sa lamig, oh. Pero yung wattage niya bagsak na bagsak, as in 183. Ano nangyari? O guys, baka isipin nyo hindi ito nakakabit. Ito yung wire niya, doon nakakabit sa
watt meter natin. 182. May binaba pa pala. So, ngayon naman, so 182 siya, no? Iseset naman natin yung fan sa low kasi naka-auto siya eh. So, ito naka-cool 26 ang temperature, tapos ito set natin sa low. Ayan, hihina to. Ayan, unti-unti siya humihina kasi ganun siya eh. Gradual ang paghina ng ng fan niya, pagpapahinaan nyo. Tingnan natin yung wattage. 173, 175, 174, 173, 172, 171, 170. Nako, lalo pang bumaba. 168, 167. Mustahin naman natin yung lamig niya. Ganun pa rin yung lamig niya. Tapos humina yung humina yung tunog eh. Pero yung lakas ng hangin, kung humina man, humina lang siguro ng konting-konti lang compared kanina. Medyo malakas pa rin yung hangin eh. Malakas pa rin talaga siya oh. Pero naka-low na siya. Hindi pa natin na isa-set sa silent. Kasi may silent setting pa yan eh. Nandun naman sa remote. So, ngayon, yan lang muna setting natin. Oops, malakas yung kulog sa labas ha. Naka-low ang fan. Naka-cool yung mode niya. 26 in temperature. Yan, from eco mode at saka auto ha. So, sinet natin sa ganyan ngayon. Wow guys, 138 watts. 138.1 yan ha. 138.4, 137, 138. So, diyan siya naglalaro ngayon. Damn! Grabe, ganun pala katipid to. Para lang to dalawang ventilador. Ngayon naman, kuha natin remote. May remote. Set natin sa silent. Kasi kung pakikinggan nyo dito, ayan, maririnig nyo pa yung fan nya. Tumutunog yung fan. Maririnig nyo pa. Kasi may mas tahimik pa dyan eh. Pag sinet nyo sa silent dito sa remote. Ito, may silent mode kasi dito sa remote nya. Saan na ba? Ayan. Kasi, ewan ko bakit dito walang silent mode. Ayun, naka-silent na. Yes. So, ito na yung sinasabi ko sa inyong silent. Kanina ko ba pala hindi narinig yung silent niya. Ay, yung fan niya. Kasi as in, naka-silent siya. Pero malakas pa rin yung buga ng hangin, no? Tignan natin yung wattage niya. Ayun, tumaas na. Naging 169 na siya. 169, 170, 171, 172. Yun lang talaga yung kaya niya ngayon. So, siguro, tama nga yung yung naisip ko lang na baka dahil malamig pa itong evaporator, bigla natin pinahinaan yung fan. Siguro nag-adjust pa yung inverter no, na pahinaan pa yung trabaho niya, ay yung inverter, yung compressor nun, para pahinaan niya pa yung lamig, kaya bumagsak pa yung wattage niya. So yeah, hanggang dito lang yung kanya, 170 lang talaga. Okay, sige, hanggang dito lang muna kasi 16 minutes na yung video natin. Hindi ko alam kung may magtsatsaga pa manood nito, pero siyempre parang reference ko na rin to para sa atin at saka sa inyo na mga interesado sa unit na to. Midea 1 horsepower
Full DC inverter aircon, window type. 171. Okay, so hanggang dito na muna. I-off ko na to. Nagawa ko na yung mga dapat gawin. Tapos isa na lang ang gusto kong gawin pala. I-adjust natin temperature. Titingnan natin kung paano aakyat yung wattage niya. Okay, so gagawin natin. Dito na tayo mag-a-adjust. Wait lang ha. Problema kasi hindi na-adjust dito eh, ano. Sa 25 na dito, hindi nagre-reflect. So dito lang tayo mag-adjust. 25 20. And then nasa full siya, low. Subukan lang natin kung lalamig pa siya or ano, mas lalamig pa ba. Mukhang lumalamig nga. Oh, okay, lumalamig nga guys. Sobrang lamig. Maninigas kayo rito. Pero iba pa rin yung lamig niya ha, compared dun sa, kasi may Copel ako dati. Grabe yun talaga. Nanunuot talaga yung lamig nun. Iba yung lamig ng Copel. Eto Midea, parang ang lamig niya, kaya mong ano, kaya mong damhin sa daliri mo, sa palad mo, sa katawan mo. Hindi katulad ng Copel. Hindi ka tatagal pag ginanyan mo. Nasa 20 lang temperature sa Copel. Pag nilagay mo yung kamay mo, hindi ka tatagal. Kailangan alisin mo yung kamay mo kung hindi maninigas yung kamay mo. Ganun yung Copel. Nanunuot yung lamig niya. So ngayon 20, mas lumamig nga siya. Pero mas lumamig lang. Hindi ko sinasabi na. Tapos ang wattage niya pumalo ng 501, 502, 503, 504. Ayun, lamig. Kinukuha niya talaga yung temperature na yan ng 20. Lamig eh. Ayan guys, tumataas yung ano niya, wattage niya dahil nag-adjust tayo sa temperature. So gumagana yung inverter ngayon, yung compressor, at para makuha niya syempre yung temperature na yan, kaya nagdadagdag ngayon ng power consumption. 522 na. Subukan natin baba ulit ng 26 ulit. Sa 26 mababa na naman ulit yung wattage niya. 477, 460 plus, 462. Malamig din, no? Parang nanuot din sa kamay ko yung ano, lamig niya. 459, bababa yan ng bababa hanggang sa bumagsak yan sa 170. Okay. Ayun na, final answer. Okay guys, ganun na lang. Bye bye.